Hi mga ka-awesome days! Ngayong araw ay gagawa tayo ng homemade chicken nuggets for our kids. Kailangan natin ng chicken breast, carrots, onion, pampalasa, paminta, asin, yan. Pagsamasamahin nyo lang at i-grind. Napakalaking help talaga na meron tayong meat grinder sa bahay. Alam nyo kung bakit? Dahil pinapadali nito yung ating buhay. Kapag mahilig ka magluto, I think kailangan mo talaga nito. By the way, naglagay ako ng ating powerful na gulay, ang malunggay. Yan, kailangan natin yan para sa ating mga kids dahil ito ay mayaman sa vitamina at napaka-healthy niyan. Maraming benefits yan. Kahit na araw-arawin pa nila ang kain ng nuggets, ay talaga namang hindi ka na magwo-worry dahil naman sa ito'y healthy, malinis. Alam mong ikaw ang gumawa. Kung kailangan nyo ng meat grinder, ilalagay ko na lang sa comment section yung link. Tapos naglagay lang ako dito ng egg, ng flour, hindi ko na napakita. Tapos kung gusto nyo magdagdagan ng pampalasa, sige, bahala na kayo kahit na ano. Tapos sa pagmo-mold naman ng ating nuggets, naging madali na lang siya para sa akin. Siguro dahil nga sa nilagyan ko ng flour at itlog, sinama ko na dun sa meat natin. And then, hindi na ako naglagay pa rito ng kahit na anong sausawan. Basta breadcrumbs na lang yan, day. Wala na akong nilagay na egg para sasawsaw sa egg, tapos breadcrumbs. Wala nang ganun, te. Ganito lang siya, te. Oh, kadali. Ayan, naglagay lang ako ng karne sa aking kamay. Tapos, nilagay ko lang siya sa breadcrumbs. Pinaikot-ikot, nilaro-laro. Ayan. So, bahala na kayo kung gaano nyo katagal siya paglalaruan dyan. Tapos, ayan na. Shinave ko na lang ng ganyan. So, for dali. Hindi siya messy at malagkit gawin. Para sa akin, mas okay yung ganitong technique na lang. Wala nang arte-arte pa, di ba? Natapos na tayo ng ganun lang kadali. For me, kung papipiliin ako kung Shanghai o ito, baka ito na lang yung lagi kong gagawin kasi mas madali talaga siya, hindi ako pinahirapan. Hindi siya mahirap i-store kasi kahit anong lagayin po pwede siya at mag-fit naman siya kasi yung size nga niya is ganito lang, bite size lang, no? Tapos, nilagyan ko siya ng plastic labo sa bawat layer kasi para hindi siya magdikit-dikit kasi kapag nag-press kasi yan, may possible na magdikit-dikit sila, di ba? Tapos, ang ganda rin itong nabili kong lalagyan, di ba? O, kabog. Ang linis at ang nitignan. Tapos, ang tagal na rin ito sa akin. May 3 taon na simula nung binili ko. Matibay yung material nito, kaya alam mong pang matagalan. Hindi siya yung manipis na pag na masisira, magka-crack. Tapos ito nga pala yung natitirang isa na tinira ko para tikman at prituhin. Ito na siya! Ang cute, 'di ba? Talagang bite-sized na chicken nuggets at talagang kuha natin yung texture niya, 'di ba? Yung itsura na ni chicken nuggets, 'di ba? Ganyan na ganyan. Tapos yung loob niya since wala tayong ginamit na anything nilalagay sa mga preservatives na frozen foods, hindi tayo gumamit kaya nakita niyo yung loob ng ating chicken nuggets. Talagang yun talaga yung meat noon na may gulay. Hindi na mapapansin ng mga kids 'yan. Ayan oh, saya na nga nilang kumakain, sarap na nga eh. So ayan guys, yan talaga ulam namin nila kapag almusal kasi yung mga bata nga ngayon is medyo picky eater, no? Pero sinasanay ko talaga yung mga anak kong kumain sila ng may gulay. Hangga't maaari kahit magalit ako, sige, tumikim ka. Ako talaga yung nanay na namimilit kumain kahit tikim lang din naman. Basta ma-familiar sila dun sa pagkain na yun. O, di ba? Hanap-hanap lang tayo ng paraan para yung mga anak natin mapakain natin na masarap, healthy, at alam nating malinis, 'di ba? Tapos napakadali pa nitong itago sa ref. Kumbaga matagal yung lifespan nito dahil pwede mo siyang i-freeze. So ayun lang guys. Thank you for watching and follow.